Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba? Yes, Your Honor. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Sinabi mo rin ba ito, Mr. Chair, dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honor. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honor. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na sasangkot sa killings or EJK? Yes or no? Yes, Your Honor. Tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, pumasok ka sa PNP service noong 1996, tama ba? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kailan ka na-assign or nag-engage sa intelligence and operations? Nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7. Marirecall mo ba kung anong year? 2000, Your Honors, Mr. Chair. 2000. 1999, 2000 sa PAOK-TF. So, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganon, yes, Okay. Mr. Chair. Kailan ka na-engage sa anti-illegal drugs? Under ako ng KANO, City Anti-Narcotics Unit, 2001, 2002. So, more than 20 years ka na rin sa anti-illegal drugs, tama? Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako Division, Your Honors. Specifically, pag sa KANO, 3 taon lang sa KANO. Yes, okay. During the previous hearing, tama ba yung nadinig ko, Mr. Chair, na nabanggit ni Colonel Espinido, kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Tama ba? Yes. Thank you. Big yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin ito? That is my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Usamis. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel? Pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito? Mayroon nakaalam, mostly, Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun ng mga nangyari sa akin, Your Honors. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal na ganito? Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil
may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Mr. Sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair? Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honor. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honor. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes or no? Yes, Your Honor. How about robbery hold-up? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery hold-up happened in Bataan with the 7 police officer involved. Yes, I agree with you. How about, nasaan ka sa Mindanao? Yes, Your Honor. Region 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honor, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido. Kasi, para malinawan ng taong bayan. And of course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number 1, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang police. It refers to 4 aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na issumatic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang P1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Law breaker, law enforcer, law breaker. Kaya hindi, paano natin
masolba ng problema. When in fact, in the police station, in training center mismo, may tungit. Illegal gambling. Ang nag-umpisa, ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, na dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing, para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung Yes. ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is referred to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honor. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, Your Honor. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact, I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lawbreaker na ang pulis. But iniba na ang 10 Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17. Specific yun from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law. Ang kapulisan natin. Sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. Going back, so dapat tama ang ilalagay ng Chief PNP. Yes, Your Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima ng sa EJK is dahil sa quota system ng PNP? Sa accomplishment? Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system? Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER, ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating? Yes, Your Honor. Na kung saan ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Your Honor. Lilinawin ko lang, base sa performance evaluation rating na pinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations. Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. And to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs,
hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Your Honor. So, would you agree na dapat, isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP, itong performance evaluation rating system nila? Yes, Your Honor. Na mas pahalagaan yung peace and order situation ng bawat area of responsibility, hindi ang padamihan ng accomplishments? Yun ang dapat, Your Honor. More than 20 years ka sa service. Would you agree that there are officers na may tinatawag na players Yes, Your Honor. para gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito, nakatulong sa anti-illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin. Would you agree na kaya nagpalala mismong doon sa organization, sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil sila ay merong authority, tama? Yes, Your Honor. May personnel, Yes, Your Honor. may intelligence, Yes, Your Honor. may operational capability, Yes, Your Honor. may logistics, Yes, Your Honor. may community engagement. Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba na dapat walang PIDEG sa PNP Yes, Your Honor. para huwag lumakas yung illegal drugs in our country? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba, Colonel Espinido, na mas magiging maganda ang kampanya against illegal drugs kung merong composite group, personnel from AFP, NBI, BID, and PNP to support the PIDEA? Yes or no? Yes, Your Honor. Sa ibang involvement ng ibang PNP personnel on illegal activities or criminal activities, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na mapapalakas ang kampanya against criminality kung mayroong composite group na titingin sa PNP? Yes or no? Yes, Your Honor. Kindly wrap up. Yes, Congressman Busita. Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko lamang po ito kay Colonel Espinido kasi naniniwala po ako na talagang, to be honest with you, Colonel Espinido, every time na nakikita kitang nagpre-preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa iyo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Ang tapang mo. At naniniwala ako sa iyo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa iyo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Congratulations, Colonel Espinido. Thank you. Praise the Lord. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Congressman Busita. The chair is in receipt of a letter from Colonel Espinido asking him to be given a time to read a statement that he wished to make. So we will give you 5 minutes, Colonel Espinido. You may read the statement that you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, New International Version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontinto kayo sa mga sahod ninyo." Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon
at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly expound in my last Quad Committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluwensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. 4 lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number 1, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Evident si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nilagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang PNP, pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal or isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos,
Hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasanaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng bansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat, ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1, verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, thank you, Colonel Espinido. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eugene Tequero, sa totoo lang mas nakakatakot ang panahon ngayon. Kawawa mga sibilyan, takot sa pulis, takot din sa criminals na nagkalat kahit saan. Pahayag naman ni Jonathan de la Cruz, likas na matapang talaga si Sir Espinido, walang inuurungan at walang sisantuhan, salute to you sir. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Gilbert de Suyo, panong ibinunyag. Alam naman lahat yan ng taong bayan. Matagal nang alam ng buong mamamayan yan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.